Para saan po ba yung wealth and power? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Jason. Yan, happy birthday sa iyo, Jason. Mahilig ka pala sa hayop. Meron din ako yung ibon na yan. Meron din akong German Shepherd. Meron din ako mga manok. Yan, sa iyo, Bibe. So yan, happy birthday sa iyo, Jason. At pagpalain ka ng ating Panginoon. Ngayon po, ang pag-aaralan po natin ay patungkol po kay Esther. So, mga ilang devotions na rin po yung natalakay natin patungkol po kay sa Book of Esther. And I'm sure marami po tayong natutunan. Now, si Esther po, para po sa bago dito, no, first time nyo lang napanood itong devotion natin na ito, si Esther po, ang asawa niya po ay si King Xerxes. Si King Xerxes po ay isa sa pinakamakapangyarihang nabuhay ng unang panahon. Isipin niyo po yung kaharian niya, ah, sobrang lawak, no? Mula po rito sa upper part ng India, sakop niya na yang Pakistan, Afghanistan, Iran, Iraq, Syria, Turkey, yan, Lebanon, Jordan, Israel, Egypt, hanggang northern part ng Ethiopia. So isipin niyo po kung gaano kalaki ang kingdom niya na yan, from Asia to Africa. So yan po ang hawak po na territory ni King Xerxes, no? And by the way, para sa hindi nakakaalam, gusto niya ring sakupin yung Greece. Kaso nga lang, pagdating niya rito sa Greece, eh, hinarang siya ng 300 plus many other, hindi ho 300 dun, marami pa sila. So, pinamumunuan po ito ni Leonidas. So, ito po si King Xerxes, very powerful. Tapos meron po siyang inappoint na yung pinakakanang kamay niya, si Haman. Ito pong si Haman ay nanggagaliiti siya sa galit kay Mordecai. Bakit po? Si Mordecai kasi, sabi kasi ng hari, o lahat kayo luluhod dyan kay Haman ha. Si Mordecai ayaw lumuhod kasi nga si Mordecai ay isang Hudyo, ayaw niyang lumuhod dito sa kay Haman. At etong si Haman, sa sobrang galit niya kay Mordecai, sabi niya, hindi lang si Mordecai yung gusto kong ubusin, no? Gusto ko yung buong lahi ng Hudyo. Alam niyo po kasi ito si Haman, yung lahi ni Haman, tsaka yung lahi ni Mordecai, eh magkaaway na talaga simulat sa pulpa, no? Hanggang sa panahon pa nila Saul, Haring David. So, kaya siguro tinitingnan niya rin yung history, daming awayan nila at alitan. Gusto niyang ubusin yung buong lahi ng mga Israelita. So, isipin niyo po, buong Persian Empire from northern India to northern part of Ethiopia. Ganon ka daming mga probinsya, 127 provinces. Lahat ng mga Hudyo doon, ubusin nyo, patayin nyo. Eh si Haman, nakakuha siya ng decree, kautusan doon sa hari, na-secure niya yung kautusan ng hari. Ipinaano niya na yun, nakasakay sa mga kabayo, maraming mga kabayo, no? Chain of network of messengers. Dinadala na yung kasulatan na pwedeng i-annihilate, ubusin yung Hudyo sa isang araw lang. So mag-aantay sila dito nagpalabunutan sila dito, mag-aantay sila ng 11 months mahigit, kulang-kulang isang taon. Sa time natin ngayon, parang mga March 7 yun eh. March 7, 473 BC. So yung isang araw na yun, magkakaroon ng purge. Ubusin lahat ng mga Hudyo hanggat mauubos nyo. At kuhanin nyo yung kanilang mga kayamanan sa inyo na. Yun yung utos ng hari sa pamamagitan ni Haman. Now, dito po sa Esther chapter 4, kaya sabi rito sa verse 3, every province, wherever the king's command and his decree reached, there was great mourning among the Jews. So kung saan man nakarating yung mga sulat, yung utos ng hari na yun, sa lahat ng mga probinsya, nagdadalamhati, nag-iiyakan yung mga Hudyo with fasting and weeping and lamenting, and many of them lay in sackcloth and ashes. Tapos sabi po rito, sa verse 11, all the king's servants and all the people of king's provinces know.
Sabi po ni Esther 'to, nag-usap kasi sila ni Mordecai. Sabi ni Mordecai kay Esther, "Esther, naging reyna ka para ikaw ay mamagitan. Lumapit ka sa hari." So sabi ni Esther, "All the king's servants and the people of the king's provinces know that if a man or woman goes to the king inside the inner court without being called, there is but one law to be put to death." So sabi ni Esther, "Ako lalapit, hindi naman ako pinapatawag. Kung hihingi ako ng tulong sa hari nang hindi niya ako pinapatawag, baka, there's one law. Ano yung law na yon? Papatayin, to be put to death. Unless, extend nung hari yung scepter." So, yun yung usapan nila, no? Sabi dito, "For if you keep silent at this time," kung mananatili kang tahimik, kasi natatakot si Esther eh. Pwedeng ikamatay niya yun, yun yung batas eh. So sabi ni Mordecai, "If you keep silent at this time," kung mananahimik ka, "relief and deliverance will rise for the Jews from another place." Tutulungan ng Diyos. Walang binanggit na Diyos dito, no? Yun yung ano yung pagkakasulat ng Esther, strategic yun na walang God na binanggit. Pero makikita natin yung pagkilos ng Diyos, providence ng Diyos. So sabi dito, "Relief and deliverance will rise for the Jews from another place." Yung tulong dadating sa ibang pamamaraan. Pero sabi niya, baka ikaw, Esther, di ka rin makatakas at you and your family will perish. So, ito po yung mga katuroan natin ngayong araw. Number 1, crucial decisions must be supported by prayer and fasting. Yung mga crucial na decision sa buhay natin, kailangan may backup yan ng prayer and fasting. Si Esther po nandito sa crucial decision making. Lalapit siya sa hari, doon sa kay King Xerxes. Ang katumbas nun, pwede siyang patayin or, according to the law, against the law kasi yung gagawin niya labag sa batas yun Kasi nga, bakit bawal lumapit sa hari, pero protektahan kasi ng batas yung hari na limited lang yung pwedeng lumapit sa kanya. Kasi nga, you have to protect the life of the king. So, against the law yung gagawin ni Esther, pero anong choice? Wala namang ibang choice, kundi ilapit niya yung kanilang, dilemma, yung kanilang matinding problema doon sa hari. So, ano sabi ni Esther? Sabi niya, "Okay, Mordecai, payag ako. But, go gather all the Jews to be found in Susa and hold a fast on my behalf." Lahat kayo mag-fasting. "Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my young woman will also fast as you do. Then I will go to the king, though it is against the law. And if I perish, I perish." Kaya sabi niya, gagawin ko to. Crucial moment, crucial decision. But back me up. Kailangan may prayer and fasting. So, crucial decisions must be supported by prayer and fasting. Mga kapatid, sa mga decision natin sa buhay, gayahin natin to, no? Merong prayer and fasting. Pangalawa po, God-given opportunities come with God-given responsibilities. Again, si Esther, pinosisyon ng Diyos sa ganong sitwasyon. Yun yung blessing, yun yung opportunity na meron siya. Pero along with that opportunity is a responsibility. Kaya sabi ni Mordecai sa kanya, "For if you keep silent at this time, relief and deliverance will rise for the Jews from another place, but you and your father's house will perish. And who knows whether you have not come to the kingdom for such a time as this." Sabi ni Mordecai, "Di mo ba alam? Nandiyan ka sa posisyon mo na yan for such a time as this." Kaya mga kapatid, yung sa atin, iba-iba tayong sitwasyon, no? Iba-ibang talents, iba-ibang mga gifts, iba-ibang position, iba-ibang leadership, iba-ibang yaman, iba-ibang power na meron, influence na meron tayo. Pero tandaan mo kapatid, kung ano man ang meron na binigay sa iyo ng Diyos, binigyan ka niya ng posisyon, power, wealth for a reason, for a purpose. At yun po yung mga purposes ng Diyos, yung mga layunin ng Diyos. Don't ever think that you have your position for yourself and for your comfort alone. Si Esther, hindi binigyan ng position of power and wealth for herself. Binigyan siya ng position, power, and wealth for this mission, for such a time as this. So mga kapatid, maging reminder to sa atin, God-given opportunities come with God-given responsibilities. Kung anong meron ka, may purpose si Lord dyan.
Hindi mo purpose ng Diyos. Number 3, courage means choosing what is right despite the cost. Yung katapangan po, ito yung paggawa ng tama, doing what is right. Kahit na yung kapalit, kagaya kay Esther, kamatayan. Costly. But still, you have to do the right thing. So I hope lahat tayo magkaroon ng tapang na gawin ang tama despite the cost. Kahit costly, kahit mawawalan tayo ng trabaho, kahit na, umabot man sa punto na buhay na yung kapalit, no? Let's do the right thing. That is courage. Courage is doing the right thing despite the cost. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, pray and fast before making crucial decisions. Bago po tayo gumawa ng mga desisyon, lalo na mga crucial, mga importanteng desisyon, mag-prayer and fasting muna tayo. O magpuput up ka ba ng negosyo, mag-a-abroad ka ba, merong karamdaman yung isang membro ng pamilya, anumang uri ng problema, pinagpe-prayer and fasting natin. So, ito pong prayer and fasting, ito po ay ordinaryong ginagawa ng mga Kristiyano. So, I hope maging parte po ito ng ating buhay Kristiyano. So, hindi ko po alam yung sitwasyon natin. Marahil yung iba sa inyo may mga crucial decisions na gagawin, magre-resign sa trabaho. Bago mo gawin yan, manalangin ka muna at mag-fasting, hingin mo yung kalooban ng Panginoon. Pangalawa po, view your blessings as God-given responsibilities. Tingnan po natin lahat ng mga blessings natin na responsibilidad. Yung mga blessings ng Diyos, huwag natin isiping pang comfort lang natin. Napaka-selfish naman natin, no? Kung para i-comfort lang natin yung ating sarili. Of course, hindi naman killjoy ang Diyos. Gusto na ng Diyos, magbakasyon ka din, punta ka sa ibang bansa, mamasyal ka. No? Pero don't ever think na yung wealth and power ay para lang sa comfort mo. Kung, binayaan ka ng Panginoon for that, why not? Pero tandaan natin, lahat ng blessings ng Diyos, responsibilidad din siya. Or mainly, responsibility. Ibig sabihin, meron kang gagawin na according sa purpose ng Diyos, sa layunin ng Diyos. And sometimes, kagaya ni Esther, it's not about your position anymore. It's not about you being the queen. It's all about what you can do as a queen. So, sabi nga ni Apostol Pablo, no? For if we live to the Lord. And if we die to the Lord. So then, whether we live or whether we die, we are the Lord's. Kaya yung kay Esther, sabi niya, if I perish, I perish. Kung dito ako mamamatay, dito ako mamamatay. Basta, yung posisyon at power na meron ako, para to sa Panginoon. No? Katulad ng sinabi ni Apostol Pablo. Now, pangatlo po, have the courage to choose what is right for the right reasons. Magkaroon tayo ng tapang, lakas ng loob na gawin ang tama. Minsan kasi naduduwag tayo. Pag meron tayong gagawin na alam natin tama, naduduwag tayo, ayaw nating sabihin, ayaw nating pagdesisyonan, ayaw nating umaksyon, kahit na alam natin tama kasi natatakot tayo dahil sa kapalit, sa threat, sa maaring mangyari sa atin na hindi ka aya-aya. Pero tandaan natin, pag pinili mo yung tama, as long as tama ka sa harapan ng Diyos, kakampihan ka ng Diyos, God will fight for you. Hindi ka iiwanan ng Diyos sa ere. Lalo na alam mo sa sarili mo na pinapagawa ng Diyos yan sa'yo. Just do it. Do the right thing for the right reason. So, para po sa ating discussion, how can we use our positions, wealth, and power to serve God's purposes? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups at para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin 5 biblical reasons why Christians should fast and pray. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, thank you for every opportunity, blessing, and responsibility you have entrusted to us. Teach us to seek you earnestly through prayer and fasting, especially when we face crucial decisions. Give us wisdom to recognize your will and humility to surrender our desires to you.
Help us see our positions, resources, and influence not merely as privileges, but as responsibilities to serve you and bless others. Give us courage to choose what is right, even when obedience is difficult or costly. May every decision we make honor Christ, advance your purposes, and bring glory to your name. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Brother Dennis and Elsie sa pagiging partner po sa devotion natin na ito. Ang Lord ang magpala sa inyo. At kung kayo po may natutunan, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. The Lord bless you mga kapatid and see you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.